So ayan, magandang araw po sa inyo lahat mga pre. Ayan pasensya na po kasi medyo natagalan po tayo, no? Walang upload kasi medyo busy lang po, no? Kasi may family reunion po tayo. Ayan at ngayon mga pre, pag-uusapan po natin itong patungkol dito kay Sara Duterte kasi ito pong si Sara Duterte mga pre, alam naman po natin na siya mismo yung nagsalita na siya po ay nasa listahan na po ng ICC kasama sila Bato, Bongo, 'di ba? So, itong si Sara, pag ini-interview po yan, alam nyo naman, parang ano lang, hindi nagpapakita na takot siya, di ba? Minsan nagbibida-bida pa nga yan di ba? Para sabihing astig siya. Kasi anong sabi ng kanyang tatay sa kanya, anong turo ng tatay ni Sara Duterte sa kanya, gayahin mo ako anak. Sinabi ni Digong yan mismo sa isang interview. 'Di ba? Kaya mapapansin po natin, ginagaya po ni Sara Duterte yung kanyang tatay, no? So, pero sa kabilang banda niyan mga pre, nandun po talaga yung takot ni Sara Duterte. No, meron po akong babasahin sa inyo ngayon. Ito, galing po sa Inquirer.net. Ayan, so basahin ko po sa inyo mga pre at bigyan natin ng reaksyon. Sabi dito, siya mismo yung nagsabi nito. Sabi niya, nasa listahan ako. Marami kami na nasa listahan ng ICC. I'm on the list. There are many of us on the ICC's list, said Duterte in recent chance interview in Karkar City, Cebu. Ayan etong si Sara Duterte mga pre, halatang halata naman na nagpapanik na po ito, natatakot na po ito, no? At talaga namang pahirap po ito sa ating bansa. Ngayon, kung tatanungin niyo po ako, deserve po ba ni Sara Duterte na kumbaga dalhin siya sa ICC? Kung ako po yung tatanungin, oo po. Kasi siya po ang isa sa talagang nag-brainwash sa mga Pilipino. Tapos di umano, fake news peddlers po itong si Sara Duterte. 'Di ba? Magpapakalat ng mga maling impormasyon, sinungaling, manlulustay, lahat po nasa kanya na. Ngayon, papayag pa ba tayo na ito yung mamumuno at nag-aambisyon pang maging presidente ng Pilipinas? Tayo po mga pre, gamitin na po natin yung ating isip. Wag na po tayo magpapabola sa mga yan, no? Tingnan nyo, bigyan ko kayo idea. Sabi ng mga DDS, idol ko itong aming Sara Duterte, mahal na mahal namin ito. Okay, pagpalagay natin, totoo nga yan, mahal nyo nga si Sara Duterte at ang pamilyang Duterte. Pero ang tanong dito, kayo, mahal po ba kayo ng pamilyang Duterte? Yun yung tanong, mahal po ba kayo ng pamilyang Duterte? Kasi, binahayon Davao, diba? Binahayon Davao, tapos, meron bang aksyon ang mga Duterte? Meron po bang aksyon? Yun yung tanong. 33 plus years na sila dyan na namumuno. Si PBBM, 3 years pa lang. Tapos pagbaha ng Davao, isisisi nyo kay PBBM. Abay, teka lang, sino ba kasi yung mayor ng Davao? Ano ba kasing pamilya? Ano bang apelyido? Yun yung tanong di ba? Di ba mga Duterte, si PBBM 3 years plus pa lang. Ang mga Duterte matagal ng dyan sa Davao. Kumbaga, nakatira or namumuno. Tingnan nyo, ang Davao. Yan yung Davao. Kita nyo yan? Pahirap po ito sa mga motorista. Ayan Ayan tinanggalan ko ng music. Ayan kita nyo yan? Kita nyo po yan. Pahirap po yan sa mga motorista itong ginagawa. Ayan yung ginagawa ng mga Duterte. Wala pong ginagawa. Ang ginagawa nila, walang ginagawa. Nagigits nyo po yun. Marami pong mga Davaoenyo ngayon yung nagsisi. Katulad nito, yan, yung bahang yan sa Davao. Yung bahang yan sa Davao, sa may palengke. Ayan. Duterte lang malakas talaga. Sa totoo lang, Duterte lang malakas, wala nang iba pa. Kaya kung tatanungin nyo ako, deserve bang ma-impeach ni Sara Duterte? Opo. Deserve po talaga. Kasi wala po siyang silbi. Di ko nga maintindihan ano bang nagawa nito.
Ano po bang nagawa ni Sara Duterte? Sige, sabihin nyo sa akin ngayon. Nagta-travel siya? Ang tanong dyan. Oh, anong tanong? Pa-travel lang si Sara Duterte. Anong tanong? May nagawa ba siya? Wala. Pa-travel lang, pero anong ginagawa? Palustay-lustay din. Pera ng taong bayan ginagamit. Diba? So, ngayon mga pre, iba din itong si PBBM talaga, no? Talagang pag may baha po, nandyan po agad yung ating Pangulo. Ayan, may babasahin po ako sa inyo. PCSO among first government agencies to conduct relief operations in flood-hit Maguindanao. Ayan, acting on orders, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. to immediately send help and assistance to thousands of residents affected by massive floodings in Maguindanao. The Philippine Charity Sweepstakes Office, or tinatawag na PCSO, today conducted relief operations in the areas greatly impacted by the calamity. Nandyan po ang ating Pangulo. Tingnan nyo may baha, to the rescue ang ating Pangulo, nagpapadala agad ng tulong. Ngayon, si Sara Duterte, ano bang nagawa nito pag may baha? Natatakot. Diba? Takot po. Hindi ka naman maluluno doon. Hindi mo naman kailangan pumunta doon. Dapat mag-initiative ka rin na makatulong or tulungan mo yung presidente. Presidente yan, vice ka lang. Maliit ka lang. Tandaan mo, presidente pa rin yung nakakataas. So dapat makikipagtulungan ka. Diba? Hindi ka magbibida-bida, hindi ka manghihila pababa. Yung presidente ng Pilipinas tumutulong sa mga binaha. Habang ikaw, Sara Duterte, hinihila mo pababa, sinisiraan ninyo pababa, sinisiraan ninyo yung pangalan ni PBBM habang tumutulong dun sa mga nasalanta ng bagyo. Diba? Ano na, mga dabawin nyo. Yung mga bumoto lang, yung tinutukoy ko, yung bumoto lang sa mga Duterte, ano na? Kumusta yung lugar nyo na binaha? May swimming pool dyan? Malawak? May West Philippine Sea dyan? Malawak? Di masaya kung ganun. Duterte pa rin ba malakas? O baha yung malakas na pinabayaan ng mga Duterte? Alam ko po, yung baha, hindi po kayang pigilan ng tao. Okay? Pero, dapat may nagawa ka sa Davao. Tagal nyo na dyan Asan yung flood control ng Davao? Rodrigo Roa Duterte, Sara Duterte, baste, pulong. Anong nangyari dyan sa Davao? Mahal nyo ba talaga yung mga tao sa Davao? Mahihirap na nga yung mga tao dyan, abay lalo nyo pang pinapahirapan. Tulungan nyo naman sana gawa ng initiative paano masolusyonan yung baha. Alam ko, hindi kayang pigilan yung baha, pero kahit pa paano, paunti-unti, kaya po itong solusyonan. Dapat sinusolusyonan. Diba? Pero nasan yung solusyon? May nakita ba kayong solusyon? Wala. Makikita lang natin, pag mga Duterte yung nagsalita sa media, puro issue. Sinong ini-issue? Sinong binabanatan? Si Pangulong Bongbong Marcos lang naman. Diba? Tingnan nyo ito. Padala agad ng tulong yung Pangulo sa mga tinamaan ng baha. Ganun po magmahal si PBBM. Ang mahal niya po, mga Pilipino. Ang mga Duterte, sinong mahal nito? Mga China, mga inchik. Diba? Ganun po sila kahayop. Kaya sabi nga nila, agila. Agila daw si Sara. Di hayop nga. Hindi tao. Diba? Diba? Kasi kinukompare nila. Yan yung agila ng Davao. Anong tingin nyo sa sa vice president nyo? Hayop. Di go. Panindigan nyo yan. At agree na rin ako. Ginawa nyong hayop si Sara Duterte. Di game. Hayop na rin yung paningin ko sa kanya. Tama ba? Tama ako? Tama talaga ako. Diba? Kaya ang impeachment dito kay Sara Duterte, mga pre, ay talagang nakakabang-abang. Yung impeachment trial na paparating, no? Kaabang-abang po. So, deserve ba ni Sara Duterte? Deserve. Pero, kung sakaling makalusot nun siya sa impeachment trial na ito,
Yung ICC po, hindi siya makakalusot. Yung tatay niya hindi nakalusot. Siya pa kaya? Pamura-mura ka lang. Kayabangan ng tatay mo. Ang sabi, babarilin mo magsiserve ng warrant, sisipain, ibibitin sa puno ng akasya. Wala namang nagawa si Digong nung hinuli. Ikaw din, Sara, umanda ka na. Prepare ka na, ha? Kasi, Sara Duterte, alam mo, masasabi ko lang sa'yo, yung kayabangan, pag puro kayabangan yung pinakita mo sa mga Pilipino, yung Diyos, nakikita yan ng Diyos, lalo kang ibababa. At mapapahiya ka. Mayabang ka eh. Diba? Feeling mo, presidente ka ng Pilipinas. Huwag ganun. Huwag ganun. Mahiya ka. Ha? Yung kakapalan ng muka, abay, grabe naman yan. No? So anyway mga pre, hindi ko na pahabain to. Maraming salamat po sa iyong suporta. Huwag kalimutang i-share yung ating video ngayon mga pre. Share po natin ito. Maraming salamat po sa inyo mga pre. Ayan ha, so syempre meron po tayong Facebook page, Ballpoint Man 2.0. Huwag pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. Ayan ha, maraming salamat po. Syempre, no, may Timberador po tayo. Ayan ha, like, share, and subscribe. Maraming salamat. Kita-kits po tayo sa susunod na video. Pasensya na po dahil wala pong upload kahapon. Dahil busy lang po talaga at may reunion kami. Kaya syempre, reunion po muna. No? Pagbigyan muna natin itong reunion. Tapos, din balik tayo sa ating sa reality, katotohanan. Yung pagbanat dito sa mga tao na mapanira. Nagpapakalat ng kasinungalingan, fake news, di ba? Yun naman yung gawain natin eh. Gumagawa sila ng mali, tayo naman, supalpalin natin yung kanilang mali. Kasi baka marami pang mga Pilipinong malason dahil sa pagpapakalat nila ng mga kasinungalingan. Tayo, nandito lang naman, pinagkakakitaan yung mga Duterte, di ba? Kasi binabayaran tayo ni YouTube, di ba? Ganun lang kasimple yun. No? Real talk tayo. Yun yung katotohanan dyan. Di ba? Gagatasan kita. Oo. Pag masama ka, masamanda mo ka, gagatasan kita. Tandaan mo yan. Taga mo yan sa utak mong nabubulok na.